Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluan sa mga balita sa Sayri 47. Gobyerno sa Pilipinas maglisod sa repatriation sa mga Pinoy nga naapektuhan sa krisis sa Middle East. Gitambagan nga mosunod lang sa safety protocols. Epekto sa krisis sa Middle East gipangandaman na sa gobyerno. Composting project sa Block 27 sa Barangay Mabulo, magpadayon. Batang babay nga nagpangidaron pa og usa ka tuig na ligsan sa dump truck, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias Tecling. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Department of Migrant Workers dinhi sa Region 7 mitambag sa uban nga mga Pilipino sa Middle East nga musunod una sa mga safety protocols gikan sa host country. Nagpabiling suliran alang sa mga nasudnong kagamhanan ang repatriation kay sirado pa ang uban nga mga tugpahanan sa maong mga nasod. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitambagan una sa Department of Migrant Workers 7 ang mga Pilipino sa Middle East nga mutuman una sa safety protocols gikan sa nasod nga kasamtang ang gipuy-an. Taliwa kini sa nagpatenggubat tali sa Amerika ug Israeli forces batok sa Iran diin na among ang mga silingang nasod sa Asya. Ubos sa giluwatang alert levels gikan sa Department of Foreign Affairs, anapa sa tulo ka mga nasod sa Middle East ang gipaubos sa alert level 4 diin ipatuman ang mandatory repatriation. Samtang nagpabiling voluntary ang repatriation ug hugot nga monitoring ang nahabiling mga nasod ubos sa alert levels 1 hangtod 3. Gibutyag ni Assistant Regional Director Attorney Rex Tadena nga nakadawat sila og mga tawag gikan sa OFW sugilang pamilya human masayod sa mong krisis. Naganda mo sa mga hensya ug ubang mga hingtungdang buhatan sa paghatag og tabang ngadto sa mga apektado sa krisis. Dungan usab sa subsub nga paghatag og advisories ang DFA ngadto sa mga Pilipinong nakabase didto alang sa tumang kaluwasan. Ang mga MWOs, ang mga embahada, konsulada sa mga affected countries, every now and then mo post po na sila o ilahang own advisories. No, the hotlines are there. No, so sa tanan natong mga igsuon nga OFW sa Middle East, no, please take note of these hotlines and advisories. Nakikalay no sabang DMW7 sa ubang local government units aron paghatag og datos sa mga apektadong Pilipino sa Middle East ingon man technical assistance. Tinabangay usab sila aron makabangon ang ubang mga Pinoy human sa krisis. So yesterday daghan yung nang inquire no sa amoang opisina about particular number of OFWs no coming from their localities nga direktang naapektuhan sa kaning krisis karon sa Middle East no we will update them as soon as we have the necessary data. Samtang giangkon karong adlaw ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga lisod ang ipatumang repatriation kay sirado ang mga airport sa ubang bahin sa Middle East. Mula pas daw sa kalibo ka mga Pilipino ang nangayo og repatriation sa gobyerno aron sila makalingkawas. Maong nangita sila og paagi sa labing daling panahon na masalbar ang mga nangatanggong dito. Para maging mas maginhawa para sa kanila, kumuha tayo ng
nakipag-usap tayo sa mga iba't ibang hotel na malapit doon sa bomb shelter na doon sila muna. Doon sila muna pumunta, doon sila muna. At pagka may air raid alarm, di tumakbo muna sila sa bomb shelter. Dungan siyang panawagan nga unta, ceasefire na ang managlaing kampo aron dili na mosamot ang natagamtamang krisis sa kalibutan gumikan sa maong kagubot. Gian Navarro, CCTN News. Fuel subsidy alang sa mga public transport operators o drivers gipangandaman sa Department of Transportation. Subay kini sa gilauma nga pagpaburot pa sa presyo sa petroleum products nunot sa nagpadayong krisis sa Middle East countries. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Gian Navarro. Natagamtaman na ang pagpingit sa mga motorista. Human ni saka og labaw pa sa piso ang matag litro sa mga petroleum products karong adlaw. Tungod niini, gipangandaman sa Department of Transportation ang paggapod daw niya sa fuel subsidies ngadto sa mga maapektuhang public utility vehicle operators ug drivers. Kini aron sa gubangon pa ang posibleng pagsaka sa presyo sa lana sa mosunod nga semana tungod sa nasinating krisis sa mga nasod dito sa Middle East. Pinagi sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB, gi-finalize na ang mga gikinahanglang dokumento alang sa pag-apod sa maong hinabang. May tabo kini sa higayong mobot na siyang threshold nga $80 per barrel ang kantidad sa krudo sa world market. Mato di DOTR Secretary Giovanni Lopez nga pinasubay ang gihimo nilang lakang sa mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tabangan ang mga sektor nga mapektuhan sa kagubot karon sa Middle East. Adunay gandam nga 2.5 billion pesos ka fuel subsidy ang gobyerno aron ihatag ngadto sa mga PUV drivers o operators. Samtang gitimbang pa sa LTFRB kung ipatuman ba usab sa umaabot ang aumento sa plitihan sa mga pampublikong sakyanan nunot sa nasinating pagsaka sa presyo sa lana isip usa sa mga epekto sa krisis dito sa Middle East. Gian Navarro, CCTN News. Presyo sa kilo sa bugas sa syudad sa Mandawi ni mahal. Gikan sa 2 pesos ngadto na sa 15 pesos. Ang pagmahal giingong subay na kini sa pagpatubo sa mga suppliers. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Mukabat na sa tagkapin 50 og 60 pesos ang kilo sa bugas sa pampublikong merkado sa syudad sa Mandawi. Matud sa mga tindera sa bugas nga moabot sa usa ka gatos ngadto 300 pesos ang tubo sa supplier sa sako sa bugas nagdepende sa klase. Hinungdan niini nga gipatubuan usab nila ang matag kilo ngadto sa 2 pesos ngadto na sa 15 pesos. Ang organic pink o red rice nga kaniadtong 55 pesos lang ang kilo moabot na sa tag 70 pesos. Pipila sa mga presyo sa bugas, ganador tag 67 pesos ang kilo og Lion Ivory tag 64 pesos. Ang kanhi mga barato nga bugas nga kapin 40 pesos lang kaniadto sama sa bagong ani ang moabot na sa 54 pesos. Matud ni Filipa Gungob usa sa mga tindera nga wala ra hinuoy kalambigitan sa tensyon sa Middle East ang pagsaka sa presyo tungod ni mahal kini niadto pang Pebrero. Matud niya nga nipasaka sila og presyo tungod mahal man ang pagbaligya sa supplier. Nag-anak gid siya, nag-anam ra gid siya og saka. Okay. Nya, wa naman may mahimo. Oo. Ang amo na lang gid nga unsay increase sa kabutiga, supplier na mo saya mo ang isundon ang kami mag-ubos mi sila sige nga saka. Sila si Rhea Batikim o Rhea Marolinia taga Barangay Cambaro ang mipili nga mopalit sa merkado tungod adunay daghang kapilian og mas mahal sa tindahan sa duol kanila. Oo, tanan pinimahal. Pero sa may pilion nimo unsa man nga brand imong ginapalit man? Ganador man. Ganador mo. Mahal yung ganador. Di, gisugo ram sa kuan ni. Gusto ko. Masaya man. Pigtuhan gid. Ano man ma'am? Wa may mga trabaho. Nya mahal pa mugas, wa trabaho sa itong kanunan ni. Siguro na lang mga bata, sir. Okay, para makuan ta baka nang makasipsip ta. Mga bata lang siguro kita mas kaon lang tag pan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gobyerno sa nasod gipahinumduman sa automatic nga pagsuspenso sa excise tax sa produktong petrolyo ubos sa train law.
Kiniilabi na kung mula pa sa presyo sa lana sa world market og $80 matag baril. Ang kasiran hatod ni Randy Gorion. Mahimong masuspenso sa gobyerno ang pagkolekta sa excise tax sa produktong petrolyo ug maibanan ang grabing epekto tungod sa gubat sa Middle East. Kini may reaksyon ni Senador Bam Aquino human gipahibaw sa mga lokal nga kompanya sa lana nga mosaka ang presyo sa gasolina og 1.90 samtang 1.20 sa matag litro sa diesel. May pasidan usab ang senador nga pagsaka sa presyo sa lana mo resulta kini og domino effect sa presyo sa pagkaon ug sa ubang palaliton. Gipasabot sa senador nga ubos sa train law lakip sa unang makabenepisyo ang mga commuter ug driver. Ilami na kadtong mga nigamit og diesel sama sa jeepney, bus ug delivery vehicle. Gawas ni ini, laing ginuso sa senador nga balaod noon nga makapagaan sa problema sa mga Pinoy ang pag-abolish sa tax sa Kurodo Bill, kuryenteng walang VAT Bill ug Commuters' Rights and Welfare Act. Kini aron masiguro nga ang mga kabus dili mabiyaan taliwa sa padayong pagsaka sa presyo sa mga paliliton ug sa pamasahe. Randy Gorion, CCTN News. Gisiguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga paigo pa ang supply sa lana sa Pilipinas taliwa sa padayong gubot karon sa mga nasod sa Middle East. Suma pa niya nga paigo pa hangtod sa 60 ka adlaw ang supply sa krudo, gasolina o kerosene. Samtang usa lang kabuan ang available usab sa supply alang sa liquefied petroleum gas kon LPG. Dugang pa ni Marcos nga adunay laing tinubdan sa lana ang Pilipinas aron i-konsiderar isip laing potential supply niini sa nasod. Makigalayon na usab ang presidente sa mga leader sa Kongreso aron hatagan siya og emergency power ug ipatuman ang pagminos sa excise tax sa mga fuel products. However, we must be very clear that if you are a country that is holding a stockpile of oil products, you will export as little of it as possible so that you keep your own stockpile high. While this crisis is going on, while we do not know what is going to happen. Gimanduan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang mga kawani sa Kapitolyo nga magdaginot una sa paggamit sa mga service vehicles nunod sa nagpadayong giyera sa Middle East. Giluwatan ni Baricuatro ang Executive Order No. 15 subay sa gilaumang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo gumikan lang sa maong krisis. Tungod niini, gilikayan sa Kapitolyo ang mga dili kinahanglanong mga biyahe sa gawas aron mas makadaginot sa paggamit sa krudo o gasolina. Exempted hinuon sa maong kamanduan ang mga ambulansya, disaster vehicles ug ubang mga sakyanan nga maghatod og batakang serbisyo ngadto sa kalungsuran. Nangayo na si Baricuatro og fuel conservation plans gikan sa mga department heads aron mas mapangandaman pa ang pagdaginot sa petroleum products sa habig sa Kapitolyo. Musunod, composting project sa Block 27 sa Barangay Mabulo, magpadayon. Kana ug daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre,
wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako, wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, composting project sa Block 27, ipadayon. Human nagsabot sila ni
Cebu City Mayor Nestor Archibal o kapitan sa barangay Mabulo. Samtang giangkon sa mayor nga mas dako ang gigasto sa syudad aron malabay ang uban nga mga basura sa lungsod sa Aluginsan. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Nasabutan nilang Cebu City Mayor Nestor Archibal o Barangay Mabolo Kapitan Daniel Francis Arguedo nga ipadayon ang paghipo sa mga malatang basura alang sa composting area sa Block 27. Nahusay kini atol sa ilang meeting natong Lunes sa hapon human nasugatan ang mga kakulian sa mga proyekto. Sa miaging buwan, may reklamo si Arguedo kang Archibal tungod sa gingong pagbabag sa mga pasilidad nga iya sa syudad sa Barangay Mabolo. Apan nahusay ra kini kadugayan human nakita nga adunay miscommunication tali sa mga opisyal sa syudad ug barangay. Sumapa ni Kapitan Arguedo nga gihanay na silang habig og sa City Agriculture Department ang dugang pa mga lagda bahin sa paghipo sa mga basura ngadto sa giandam nga composting area. Dungan sa hugot kapag bantay sa mong dapit aron di maapil sa paglabay dito sa Block 27 ang mga basurang wa pagyud nga mabuwag. Amo ang konsehal tuwa na sa Block 27 na nag-coordinate sa CAN para i-discuss tanan unsay mga pros and cons dito, unsay mga do's and don'ts. Kung isgutan na pagsulbad sa krisis sa basura sa syudad, striktong gipatuman sa ilang barangay ang panagbuwag sa mga malata, di malata og recyclable nga mga hugaw. Pinasubay kini sa strikto nilang pagtuman sa Solid Waste Management Act nga maoy batakang sumbanan niini. That is what Republic Act 9003 requires nga mag-segregate ta dito sa source. So muna magimo ang kolekta ng mas basura malata o dili malata. Igabot dito sa MRF area, ang second round of segregation is for us to segregate the non-recyclable o kining recyclable. Gihusgan gyapon ni Archibal ang segregation sa mga basura subay sa pagpangita og alternatibong kasulbaran sa mga krisis. Yang kunya nga sukat nga gilabay ang mga basura gikan sa syudad ngadto sa private landfill sa lungsod sa Aluginsan nagkadako hinuon ang gastuhanan sa syudad. Kinibisan pa man og bigahin ang city government og 500 million pesos ning tuiga alang sa waste management diin. Gibasihan lang kini sa nandang paglabay sa basura dito sa Binaliw landfill. Samtang anasa dulan 4,000 pesos kada tonelada ang gigasto sa syudad aron makalabay sa maong lungsod. Meeting man to ang council nga ilang gitan-aw nga if there is a possibility nga ang atong garbage atong mabutang sa the same area which is the Binalyo, kung makuha nila ang permit na sakto, then we would be expecting gamay ra ang pangayoon nato nga additional. Hinungdan nga gilauman sa mayor nga tugutan sa Department of Environment and Natural Resources ang pag-abli sa laing 3 ka hektaryang luna sa Barangay Binaliw aron mas duol na ang paglabay sa mga basura. Gian Navarro, CCTN News. Buhatan sa Mandaue City Disaster Risk Reduction Management Office ibalhin sa karaang Cebu North Bus Terminal. Sa dili pa, unang ipabalhin ang mga apektado ng pamilya nga nagpuyo sa terminal. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Gisugda na ang pagbalhin sa mga apektadong pamilya nga nagpuyo sa karaang North Bus Terminal sa Barangay Subangdako. Moabot sa 40 ka pamilya ang gibalhin sa balay paglaom. Ang mga benepisaryo mawang nasunugan sa City of Paradise sa Barangay Luok ni atong tuig 2022 ug ang mga na-demolish nga panimay sa Barangay Subangdako sa maong tuig. Mao gid ang number one reason niya. Pila na bisi sila ka tuig diha sa North Bus. So it's about time nga mabalhin na gid sila. Usasab sa katuyuan sa pagbalhin sa mga pamilya tungod gamiton ang karaang North Bus Terminal, isip buhatan sa Mandaue City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang kasamtangang buhatan sa CDRMO ang nahimutang sa Norquez Park sa Barangay Luok apan gikatakda ng sugdan ang bagong campus sa Mandaue City College sa maong parke. Busa gikinahanglan ang ilang pagbalhin. Groundbreaking, gusto niya magsugod nila dito. Pero ang timetable, mga second quarter siguro this year. Ang timetable, summer. Nakadawat og pondo ang syudad alang sa pagtukod sa tungaan nga moabot sa kapin 400 milyones pesos gikan sa nasudnong kagamhanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakadawat og rice subsidy ang 80 ka mga garment workers sa Barangay Export Kunmaktan Export
processing zone human nga napiktuhan sa gipatuman nga alternative work arrangement sa gitrabahoan nga kompanya. Adunay tag sa kasakong bugas gikan sa City Social Welfare and Development Office ang matag empleyado. Nagpatabang ang maong mga garment workers sa Public Employment Service Office sa Lapu-Lapu City human nga gipaminos ngadto sa 3 ka adlaw na lang kada semana ang ilang ting trabaho. Gipatuman kini sa kompanya aron maminusan usab ang operational expenses o mahuman ning buwana. Gibantayan sa Lapu-Lapu City Government ang kahimtang sa mga trabahante alang sa dugang pangtabang nga ilang mahatag. Nagpatabang si Cebu City Mayor Nestor Archival sa National Bureau of Investigation 7 aron pagsumpo sa cybercrime incident sa syudad. Gibutyag ni Archival kang Regional Director Attorney Jose Ermi Monsanto nga nagkadaghan ang mga biktima sa online scam ug uban pang mga illegal nga binuhatan gamit ang mobile technology. Sigon pa ni NBI 7 Information Officer Maria Contessa Lastimosa nga tinabangay ang syudad ug ang ahensya aron makontrolar ang maong matang sa krimen. Dungan kini sa pagsiguro sa ahensya nga mapakgang ang mga scammers ug uban pa pinaagi sa collaboration sa local government units. Nahimong mabungahon ang panagkita sa bagong NBI 7 Director kang Archival sa Cebu City Hall. Gitabangan sa Cebu City Government ang 44 ka mga pamilya o 130 ka mga tao nga apektado human sa dakong sunog kagahapon sa may Sitio Tambis, Barangay Guadalupe. Daling nakig-alayon ang syudad sa mga opisyal sa Barangay Guadalupe aron mahatagan sa nagunang panginahanglanon ngadto sa mga nawad-an og Pinoy-anan gikan sa ang pagkaon, ilim ng tubig ug uban pang mga panginahanglanon. Gipaubos na usab sa validation ang mga nasunugan aron makapahimos sa financial assistance gikan sa syudad. Padayong gisusi sa mga bumbero unsa ang hinungdan sa maong sunog nga miugdaw og 40 ka mga panimay kagahapon sa hapon. Kapin sa 1 milyon ka pesos ang gibiling danyos human sa maong nga insidente. Mosunod, batang babay nga nagpangidaron pa og usa ka tuig naligsan sa dump truck, patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang, doon pumapasok yung mga, ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... Wala, tagang wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month,
Enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hapon nga tigulang og hubakon, sugot siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your phone. Sinisibo! Sinisibo, Sinisibo. Offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan.
PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7, nakakasong panayong isuway at taganong katinawan, pinaagid ni Maong Tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa ato mga balita, batang babae nga nagpangidaron pa og usa ka tuig na ligsan sa dump truck patay. Kini human nga natumba ang gisakyan nga motorsiklo dito sa Barangay Lagtang, siyudad sa Talisay kagahapon sa hapon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka batang babae nga nagpanuigon pa og usa ka tuig ug 5 ka buwan human maligsan sa dump truck alas 5:30 sa hapon kagahapon sa sitio Lasco, Barangay Lagtang sa siyudad sa Talisay. Ang nakalas mao si Bel Cruba Racal nga taga Purok Saging, Barangay Campo 4 sa siyudad sa Talisay. Sa investigasyon sa Traffic Police sa Talisay City Police Station nga sakay ang biktima sa Suzuki nga motorsiklo nga gimaniho sa amahan niini nga si Lilan Remigio, 51 anyos, samtang gisabak usab ni sa iyang inahan nga si Jocelyn Racal, 45 anyos, gikan sila sa Taburok, siyudad sa Talisay ug mopauli na unta sa ilang balay. Apan pag-abot sa mga dapit ang dump truck nga naghinihini na sa pagpadagan gikan nga nagparking nga gimanihon ni Rolando Tapdasan, 52 anyos, taga Gindaruhan, lungsod sa Miglolilla. Wala ni makit-i ang motorsiklo nga miagi siyang kilid ug iyaning na side sweep. Resulta sa pagkatumba niini, ang bata nga gigunitan sa inahan ang nabuhian niya kini ug napunta sa dagkong ligid sa luyo sa dump truck ug nalatayan ang ulo niini. Patay diha-diha ang bata samtang wala ra maunsa ang mga sakay sa motorsiklo. Dali nga responde ang mga medical personnel sa siyudad sa Talisay, apan igon na lang kini sa pagsusi sa kahimtang sa bata lakip na sa inahan og driver sa motorsiklo. Gikustorya sa kapulisan sa siyudad sa Talisay ang driver sa dump truck nga si Tapdasan ug giandaman na og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Arnold Bustamante, CCTN News. Sakop sa usa ka gun for hire sa syudad sa Sugbo nga maoy gunman sa pagpusil patay sa konsehal sa barangay sa Sawang Calero nadakpan sa gilusan nga bypass operation sa Sawang Calero Police Station 6. Ang maong responsable miangkon sa krimen bugti sa 90,000 pesos nga suhol. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Gilang hitman og responsable sa pagpusil patay sa konsehal sa barangay Sawang Calero netong Enero 3, 2026 nga si Ramon Diamante ang nadakpan sa gilusan nga bypass operation sa kapulisan alas 5:30 sa buntag sa sitio Almasin sa barangay Calamba sa Dakpe sa Sugbo. Ang nasikop gilang nga si Galvina Manzanero, 26 anyos, gilang nga high value individual nga taga Lower Kawayan, barangay Sambagdo sa siyudad sa Sugbo. Nakuha ikan ka nga Manzanero aga mga pinakiti sa gituang shabu nga motimbang sa 60 gramos nga ni standard drug price nga 408,000 pesos. Lagip sa nakuha ang usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay magasin ug usa ka bala niini nga mao gigamit niya sa pagpusil sa konsehal. Mato ni Police Colonel George Ilanan, ang hepe sa Cebu City Police Office, upat ang suspitsado sa kamatayan ni Diamante. Din ang duha niini unang nadakpan nitong Enero 10, 2026 nga silang GR Nabwa alias Bunso ug si Antonio Pilapil nga naa karon sa Cebu City Jail. Human madakpan ang duha na ilandayon nila ang gunman nga si Manzanero nga mao ilang gitudlo ug nakumpirmar ni sa kuha sa CCTV camera. Human masayad nga ang ilang napatay konsehal di ay sa barangay Sawang Calero ug nadakpan na ang iyang mga kauman nagtago-tago na kini. Apan ang kapulisan sa siyudad sa Sugbo wala mohunong silang pagpangita ug nahibaw-an nga mibalik ni sa agad naandan nga trabaho nga mamaligya og illegal nga drugas. Tungod ini ilaning nga gipangitaan og paagi nga mapalitan og tuod man, ilaning na bypass o gaman ang puso nga nadakpan. Kinanglan to siya ilor para mo gawas sa iyang longga. O, then involved man sa siya sa pagpamaligya og drugas. So, through the efforts of Police Station 6 ato ang lead unit na to gipangaluhan ni Captain Reyes. Gipangitaan yung pagi on sound paglor niya no mapagawa siya longga, which is mao to gitransact siya o drugas para mo gawa siya. Nitukan na usab si Manzanero sa kapulisan kung kinsa ang nagsugo kaniya. Diin patyon ang konsehal kay usa matod pa kini ka asset sa pulis nga mausab ang nagpadakop kaniya nga mahinungdan nga naa kini sa sulod sa bilangguan. Giangko ni ilanan nga si Konsehal Diamante, aktibo silang nga barangay silang kampanya batok sa illegal nga drugas ug dako ding natampo sa mga dakop sa Sawang Calero Police Station. After our tactical interrogation, accordingly,
gitagana ni siyang initial og 60,000 pesos ra. Matod pa niya, kung nakaibawal siya ng konsyal dito sa barangay, dili siya modawat sa trabaho o kuwang rato ang presyo. Later na niya na bawan. Then, after ato, pagkaibawan niya nga konsyal dito ang namatay, gipon 30. Si Manzanero siyang bahin miangkon sa krimen nga iyang nahimo og gamatod pa niya kay igora siya nga gisugo sa mastermind. Gibayran siya og 60,000 pesos pinagi sa e-wallet human niya mapusilan patay si Diamante o human niya mahimo ang krimen. Nakugang na lang siya sa pagkasayod sa balita nga usa di ini ka konsehal sa barangay. Gumikan nini na nga isag dugang 30,000 pesos aron motago sa mga pulis nga nangita kaniya. Kung ano sa sir, nagsuhol ra ba? Sugo ra. Isugo ra ka? Pangano man kuno? Kay, ang kuhan nag asset ko na to. Mga istorya ba, asset. Niya ako, nangangalan sa kwarta, nabuhat doon ako. Kaya bawa na mga konsehal to, dito na sa Gunay-Bong. Kaya kung konsehal to, sir, di na ako buhat doon, sir. Kaya bawa gobyerno ko ng kontra na ako. Wala na blind, hindi ko sir. Nangay pasaylo ang suspitsado sa kabanay sa konsyal dungan sa saad nga iyaning bayran sa bilangguan. Sakop sa gun for hire group si Manzanero, di nagilaga amo usa ka drug lord nga nasa sulod sa prisuhan. Ang usa sa iyang kauban nga mo'y nagsilbing driver sa getaway vehicle, ang dalandig usab sa tambalanan human maunay sa iyang armas niadtong Pebrero 14, 2026. Mga ilang pasensya nila nga nakabuhat ko nga di mayo silang pamilya gani. Kaya bayran lang mo sa sukuan sa prisuhan? Bayran na ako, sir. Arnold Bustamante, CCTV News. Mo ganito naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalias Tekling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri Sayri 47.